kapatid ko sa Panginoon. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Inaanyayahan ko po ang lahat na pumasok na po at punuin po natin ang upuan sa harap. At magbigay po tayo ng konting katahimikan para po sa ating pagsisimula. Awit 96 verse 1 to 3. Purihin natin si Yahweh. Awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbungad na awitin ng music team na pangungunahan po ni Sister Maika at susundan po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Miles. Natin po purihin ang Panginoon. I-focus po natin ang ating positivan sa ating Diyos. Pagkilos mo ay aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natatagpuan ang tunay na kapalaran. Nais kong ikinalasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas kailanman pagsamba ko'y iaalay.
kapatid ko sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ng inyong bugtong na anak at aming Panginoong Hesukristo, narito ang inyong mga lingkod, taglay namin ang saya at galak sa aming mga puso, na sa araw na ito, O Diyos, ay amin pong naranasan ang inyong kapangyarihan na magbibigay sa amin ng lakas upang amin kayo masamba sa espiritu at katotohanan. Panginoon, bilang tugon sa lahat ng inyong kabutihan sa aming buhay, narito ang inyong mga lingkod, amin pong ipagkaloob sa inyo ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Hallelujah, Lord. Panginoon, siyasatin niyo po ang aming mga puso't isipan. Anumang dumi, O Diyos, ang inyong nakikita sa bawat isa sa amin. Lord, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga pagkakasala. Linisin niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Nang sa gayon, Panginoon, ito pong aming panalangin at pananamba lugod-lugod sa inyong banal na harapan. Yes, Lord, maraming salamat sa umagang ito at sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, alam po namin na hindi po namin haharapin ang bawat araw, Panginoon, na nag-iisa sapagkat alam namin, nakasama namin ang Diyos na siya ang magbibigay sa amin ng dakilang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinapasalamatan sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na tapat sa inyong mga pangako na hindi niyo po kami pababayaan, miiwanan sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay. Kaya Panginoon, sa mga oras, Lord, na kami ay nababalot ng kalungkutan, you are the God that turns sadness into joy. At sa oras, Panginoon, at sa mga pagkakataon na kami po'y pinanghinaan, you always remind us that you are the God, the source of our strength. At maging sa aming mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, kayo ang Diyos na nagbigay at nag-empowered sa amin, Panginoon. At kayo ang nagbibigay sa amin na kayo ang Diyos na ultimate source of our hope. Kaya Panginoon, maraming salamat sa pagkilos niyo po sa aming mga buhay at sa lahat ng pagpapala na aming natanggap at amin pa pong tatanggapin mula sa inyo. Lord, sa umagang ito ay amin pong itinataas sa inyo ang aming gawain. I-bless niyo po, Lord, ang lahat ng inyong mga gagamitin, magmula sa manunugtog, sa mga mananayaw, sa mga aawit, Panginoon, at sa taong inyong itataas upang ibahagi sa amin ang inyong mga banal na salita. Puspusin niyo po ang bawat isa ng inyong banal na Espiritu Santo nang sa gayon, Panginoon, masaganang dadaloy sa bawat isa sa amin ang mga mensahe na nais niyo pong ipaabot sa bawat isa. Yes, Lord, maraming salamat sa lahat ng ito, Panginoon, at dalangin namin na tanging kalooban niyo lamang ang masusunod sa umagang ito. Patuloy ka po naming papurihan, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, maging sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan. Welcome po sa gawain po ng ating Panginoon. Excited na po ba tayo na umawit sa ating Panginoon? Yeah! Amen. Tayo po ay magkamustahan at kamayan po natin ang bawat isa habang tayo po ay umaawit sa ating Diyos. Hallelujah. Tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang umawit at magpuri sa iyo
pagbababad sa kanyang presensya. Dahil tunay na ang kaligayahan ay sa kanya lamang natin matatagpuan. Amen. Tunay na napakasarap sa iyo, Panginoon. Atin pong patuloy na papurihan ang ating Diyos. Dahil tunay na sa yakap niya tayo ay hindi nabibitaw.
sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong iyakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko
kasalanan, tinapos at binayaran. Pinakita ang iyong kakayahan. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Walang hangganan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Walang hangganan ang iyong kapangyarihan. Tunay, Panginoon, na sa iyong yakap, kami ay hindi nabibitaw at sa iyong mga tawag, kami ay patuloy na tutugon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na magbabad sa iyong presensya dahil dito lamang namin tunay na matatagpuan, Lord, ang kasiyahan, ang kagalingan, Panginoon, at ang kalakasan, Panginoon, sa iyo lamang, Lord. Maraming salamat, Lord, tunay na ikaw lamang ang hinahanap ng aming puso, Panginoon, sa aming buhay. Kaya walang hanggang ka rin namin pupurihin at sasambahin habang kami, Lord, ay nabubuhay, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba, ang mga awitin namin, Lord, ay tanging sa iyo lamang. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Praise God po. Tunay nga pong napakasarap magpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. At muli po, welcome po ang bawat isa, mga kapatid ko sa Panginoon. At welcome din po natin si Brother Vince. In-invite po siya ni Brother Ace. Lahat po ba tayo pinagpala ng ating Panginoong Diyos na buhay? Amen. At kung lahat po tayo pinagpala, inaanyayahan ko po ang lahat na ibahagi po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa harap. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Nais kong pasalamatan ang Panginoon sa pagkilos po niya sa aming buhay sapagkat last Thursday po, kami po ay sumimplang ni Jared. Actually, doon lang naman po sa subdivision, kaya lang blind curve po yun. At meron po kasing nakahinto na motor sa gitna, which is ang ginawa naman ni Jared ay dang-dahang sa gilid lang ng natirang maliit na lang na space. Kaya lang, hindi po namin napansin ay puno na pala siya ng lumot kasi doon dumadaan lahat ng mga tubig. Itag-ulan pa. Yun po, kahit nagdahan-dahan naman po siya, ay talagang dandahan din po kaming sumimplang. Pero salamat sa Panginoon kasi gas-gas lang po yung aming gas-gas, at may gas-gas din po siya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit ganun po ang nangyari, naramdaman po namin ang pag-iingat po niya sa buhay namin. Kaya napakalaking bagay na bago po tayo umalis sa ating mga tahanan, ay talagang manalangin tayo sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa buhay natin. To God be the glory po. Ayun, praise God po. Pinupuri ko si God sa buhay ng mga young couple dahil last Sunday po, dumalaw po sila sa bahay para ipag-pray po si Yasmin. So, thank you po. And pangalawa po, katulad nung unang pagpapasalamat ko pa na nain po ako sa Loma de Gato. Though hindi siya permanent, pero ang na-handle ko doon is yung mga students with special needs. So, sobrang praise God talaga kasi seeing those children, ang daming realization na nangyari sa akin na parang minsan kasi, di ba parang sobrang sobrang problemado natin, lalo na financially. Parang na-stress tayo sa mga bagay-bagay. Pero nung nakita ko yung mga bata na yun na, grabe, may autism, may cerebral palsy, merong intellectual disorder. So parang ang hirap. Parang sabi ko, paano to? Lalo na yung mga parents nila, na minsan maririnig mo sa kanila na sana kunin na lang yung mga batang yun para hindi na mahirapan at hindi na rin sila mahirapan. Pero patuloy silang lumalaban sa buhay. So sobrang blessed talaga. Kung hindi ka nga daw matibay, tsaka kung wala yung puso mo doon, hindi ka tatagal doon. Dahil first week pa lang, sobrang may tumatawa sa first day namin. Sabi ko kay mama, may tumatawa, may umiiyak, may nagwawala, may kumakanta. So, bigla na lang may sisigaw. Hindi mo maintindihan, pero praise God dahil hindi ko naman siya
hindi talaga ako nahirapan. Sobrang na-enjoy ko yung time ko doon. Pero may mas maganda palang plan si Lord para sa akin. So, tinawagan ako ng San Jose, D.O. San Jose, na for permanent position na as teacher 1. So, praise God. Dahil sobrang lapit ko lang. Dito lang po sa Heroesville. So, yun po. To God be the glory po. Yan, good morning po. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Nais ko lang po magpasalamat kay Lord kasi po yung 3 anak ko po sabay-sabay na nagkasakit. Yun po. Nagpapasalamat po ako sa kagalingan. Silang 3 po, sunod-sunod po. Sunod si Saina una, sunod si Cyrene, sunod si Zion. Awa po ng Diyos. Okay na po silang 3. Maraming po salamat kay Lord at sa aking pong asawa na patuloy niya pong ginaguide sa araw-araw. Yung destination po ng asawa ko na work, Parañaque po, dito hanggang Parañaque. Kaya araw-araw po, nagpapasalamat po ako na sa pag-guide po ni Lord sa aming pamilya. Maraming salamat po. To God be the glory. Morning po. Nagpapasalamat po ako kay God kasi po nadagdagan na po yung taon ko. 11 years old na po ako. At kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor John para po sa pastoral prayer po. Mga kapatid, tayo po ay dudulog sa Panginoon at ating pong hihilingin ang presensya niya sa araw na ito. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, tunay na napakabuti mo. Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, at napakabuti mo sa amin. Sa umagang ito, ang amin pong pagpupuri, pagpapasalamat, ay amin pong inihahayag sa inyo sa umagang ito sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na bigyan ng pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba sapagkat ito po ang aming dapat na gagawin bilang mga pinili, pinirang mo upang ikay paglingkuran. Salamat po, Diyos, sa presensya ng bawat isa na nito ngayong umaga kung saan ang aming intensyon ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at gayon din upang makinig o pakinggan ang iyong mensahe na iyong po naratingin sa amin sa pamagitan ng iyong lingkod sa Pastor Caleb. Panginoon, salamat sa lahat ng kabutihan mo na ginagawa mo sa amin. O Diyos, ay aming tinataas sa umagang ito. Kaya nga po, O Diyos, nagpapakumbaba ang aming mga puso na kung mayroon po kaming mga kulang, may mga naisip kami na salita ng mga bagay na labag sa banal mong kalooban. Panginoon, patawarin po kami at kalinisin ng banal na dugo ng aming Panginoon Hesus upang maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo sa umagang ito sapagkat kami po, O Diyos, na may mga natatagong pagkakamali at pagkakasala. Hindi mo tutugunin ang mga panalangin. Kaya salamat sa iyong pangako na kung papahayag namin ang aming mga kasalanan, tapat at banal ka, kami iyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng karumihan. Kaya Ama, sa oras na ito, inaangkin namin na kami nilinis at pinatawad na sa mga pagkukulang namin. Kaya narito, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang buhay ng mga batang ito nasa inyong harapan. Sila po, O Diyos, ang kapalit ng mga maglilingkod sa inyo sa susunod na henerasyon. Palayo po ang mga buhay, laging ingatan, bigyan ng malusog sa pangatawan, at bigyan po sila ng mga karunungan, mga katalinuhan na mula sa iyo, na magagamit nila sa paglilingkod sa inyo, gayon din layo sa mga sakit na umiiral sa panahon ito, at palakasin ang kanilang buhay espiritual na sa ganoon maranasan nila. Sa darating na panahon, sila ay maglilingkod rin sa inyo at gagamitin ang kanilang buhay at lakas upang kayo mapaglingkuran ng ayos. Pagpalain niyo po ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga buhay ay laging gamitin ninyo sa paglilingkod sa inyo, lalo-lalo po mga malilit na batang ito. Lagi niyo po silang palakasin at
gabayan sa kanilang paglaki upang sa ganoon, sa darating na mga panahon, sila din po yung gagamitin mo upang ito'y mataglingkuran. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng mga kabataan ito. Yun din naman, tinataas namin sa inyo ang aming mga kapatiran na kung saan, Panginoon, hindi namin sama sa araw na ito sa mga kanya-kanya kadahilanan. Dalangin namin, O Diyos, sabigin mo sila ng kaganakan, kaaliwan, sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na ipinagkalpo sa kanila. Na naman po ang kanilang ginagawa ang gagawin sa araw na ito, O Diyos. Ingatan niyo po sila, hindi sila iwan, hindi po sila ang papabayaan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kongregasyon na narito, na kapatiran, nanonood, nakikinig sa mga gawain ito, O Diyos. Dalangin namin na niyo po silang palakasin spiritually, patatagin sa kanilang buhay, pananampalataya, at higit sa lahat, ilayo sa lahat ng sakit at karamdaman. At kung may naranasan na sakit sa kanilang buhay, ibuhin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pagkatawan, at panaluhin niyo po ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling sa mga sakit at karamdaman ng kanilang mga pagkatawan. Sa ganoon, sa mga susunod na araw o linggo, ay sama-sama kami na magpupuri, sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Diyos, sa pagkilos mo sa buong kongregasyong ito. Lahat po ng aming mga kapatid na narito ngayong umaga ay palakasin sa kanilang puso, kanilang isipan, kanilang pandinig sa mensahe na dalahin po mamaya. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang buhay ni Pastor Kaloy. Patuloy po sa palakasin, bigyan ng malusog at katawan at maraming taon pa ng paglilingkod. Ngayon din, Panginoon, kanyang mahal sa buhay, patuloy na proteksyon ang naranasan nila. Provide niyo po yung lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw sapagkat Panginoon Diyos, wala kami inaasahan kundi ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan na kami ay gagawa sa loob ng 6 na araw at sa 7 araw, O Diyos, kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan ka, Panginoon, ang buhay ng lingkod mong ito si Pastor Kaloy. Patuloy niyo pong palakasin at bigyan ng lahat ng karunungan at katalinuhan na karanasan na gagamitin niya upang ikay kanyang mapaglingkuran. Salamat po, O Diyos, sa buhay ni Pastor Kaloy. Nadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga katiran na nasa ibayong dagat. Ito po sila naghahanap buhay para po sa kanyang pangangailangan, kanyang sambahayan. Panginoon, ang proteksyon mo at ang patnubay ng Santong Espiritu ay iparanas mo po sa kanila. Hindi naman sa lahat po ng mga problema, pinansyal, material, spiritual, Panginoon. Dalangin namin na maalaala nila, Panginoon, na sa araw na ito yung inuutos mo na huwag naming kakalimutan ang pagkikipagtipon, kundi kami magpalakasan sa isa't isa na sa ganoon. Kami ay maging matibay, maging matatag kami sa aming pamumuhay spiritual. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na aming mga napapag-aralan kung saan kami lumalakas, tumitibay, tumatatag kami sa aming buhay spiritual. Salamat po, Panginoon, ikaw yung aming pinagkakatiwalaan ng lahat ng bagay na kung saan, Panginoon, kami walang kakayanan sa sarili namin. Kaya ang buhay na ito na iyong pinagkaloob sa amin ay gagamitin namin upang ikayang paglingkuran. Kaya, Ama, tulungan po ninyo kami, turuan na masunod namin ang iyong kalooban, sapagkat kalooban mo lamang ang tunay na makapagbibigay sa amin ng kaaliwan, kagalakan, ng paglilingkod sa inyo, Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming bansa na kung saan, Panginoon, sa aming paningin, sa aming pananaw, sa aming obserbasyon, hindi namin maranasan bilang mga Pilipino ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaginhawahan, sapagkat marami ang magulo sa kanilang pamumuno, hindi mapagnawa namin mga mamamayan. Hindi namin makita, hindi namin madama na sila ay naglilingkod sa amin ng totoo. Manapay, naranasan
naranasan namin, minsan ang kami naghahanap ng tunay na pangako nila na sila mga kandidato bilang Diyos. Kaya Ama, salamat, binibigyan mo kami ng pangunawa, pananaw na kung saan naiintindihan namin na sa pamagitan ng mga pangunguna nila, Panginoon, ay natututo kami na sa mga susunod na mga pagpili namin ng mamumuno, bibigyan niyo kami ng karunungan na mapili namin ang tunay na tapat na maglilingkod sa inyo. Kaya salamat po, Panginoon. Hindi po kami umaasa sa kapangyarihan ng mamumuno ito, kundi umaasa kami, nakikilos ka po sa aming bansa kung saan pinili mo upang patatangin, palakasin kami ng mga mananampalataya na kami yung magiging instrumento mo upang ang kapayapaan mula sa iyo ay maghari sa pamamagitan ng buhay ng patotoo upang maihayag ang katotohanan na ikaw lamang, O Diyos, may kakayanan gawin ang pinakamabuti para sa aming bansa. At kung mayroon man po, O Diyos, na nagtatangka sa aming bansa na angkinin kami sa kaparaan ng kanilang kapangyarihan, O Diyos, Panginoon, anumang po mga sandata ang kanilang gagamitin upang wasakin, Panginoon, ito po ay aming tinatagubilin sa inyo na wasakin niyo po ang mga pinsalang armas nito upang sa ganun hindi makasira sa buhay at kabuhayan ng sanlibutan. Sapagkat tunay, O Diyos, ang kanilang talino ay ginagamit nila upang wasakin, sirain ang buhay at kabuhayan ng mundo ito. Panginoon, anuman po ang binabalak ng mga bansang makapangyarihan, sa pangalan ni Jesus ay aming pong tinatalian ang mga armas na ito ay walang pangsyon, masisira dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Walang wawasak sa mundong ito, kundi pananatilihin mo po ang payapa at kalooban ng mga mamamayan sa bawat mundo. Wasakin niyo po ang armas na ito sa pangalan ni Jesus upang kami mabuhay, mapayapa, kung saan ang aming intensyon ay paglingkuran ka ng buong puso, buong katapatan, sapagkat ito ang tungkulin namin na kami yung tawagin upang kaya paglingkuran. Salamat po ng marami. Naasahan ko rin po, O Diyos, na ang maghabong ito na kami ay dinako rito ang aming pong dalangin, ang banal na Espiritu Santo ang maghari sa bawat isa sa amin at sa pamagitan ng mga salita ng pakinggan, uuwi kami ng busog ng mga salita mo at handang ipamuhay ang salita mo na aming natutunan sa araw na ito. Kaya Ama, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng teksto at buksan po natin ang ating Biblia. Matatagpuan po ito sa Lucas 9:1-3. Lucas 9 verse 1-3. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Sinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila ay pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman sa inyong paglalakbay kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi, o bihisan man. Talon po tayo sa Lucas 10 verse 17-19. Masayang-masayang bumalik ang 72, inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo.
ihanda na po natin ang ating puso't isip sa pakikinig na mensahe ng Diyos na ihahatid po sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Carlos Arcelon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Carlos Arcelon. Maraming salamat kapatid. At magandang umaga po sa ating lahat ng mga kapatiran sa Powerful God's Flock Christian Ministry. Ang saya-saya ninyo tingnan at ang puso ko'y natutuwa sa tuwing sumasapit ang linggo at nagkikita-kita tayo sa lugar na ito. Sabado pala ng gabi ay excited na ako na makita kayo. Kaya sana naman ay sa tuwing nandito tayo pag-araw ng linggo, tayo ay masaya. At hindi lamang sa araw ng linggo, sa lahat ng araw na ginawa ng Diyos. Purihin ng Panginoon. At katulad sa ating bibless ako kanina sa kanta na babad sa presensya ng Diyos. At sa magang ito tayo ay patuloy na magbababad sa salita ng Diyos. Ang ating monthly topic ay ang empowering of the disciple or believers na sa Tagalog ay pagbibigay kapangyarihan sa mga alagad. At sa umagang ito ay tatalakayin natin ang pagbigay ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad. Napaka-importante itong kapangyarihan. Kahit sa sekular, ang kapangyarihan ay napaka-importante. Minsan, nakatayo ako sa isang kanto, sa isang, yung mga busy street na maraming mga sasakyan na dumadaan. Tapos, may isang nagmamando doon, may isang nagtatraffic. Ang tanging sandata lamang niya ay ang kanyang pito. Pito ba tawag doon sa Tagalog? O silbato. Pag sinabi niya na kanan, ang mga sasakyan ay kanan. Pag sinabing kaliwa, kaliwa. Pag sinabing dumiritso, ay diritso. Pero ang tao na yon ay payat at maliit. Bakit? Napapasunod din niya lahat yung mga tao na yun. Ang dumadaan ay mga mayayaman, may mga kaya sa buhay. Pero pag sinabi niyang tumigil ka, lalo pa kung walang traffic light, ang tanging nagmamando lang ay yung nagtatraffic. Lahat sumusunod sa kanya. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, susunod ka. Hindi ka pwede na pumalag doon sa kanya. Otherwise, magkakaroon ka ng penalty. Ay napakamahal pa naman ngayon ng violation, beating the red light, at saka disobedience sa traffic rules. Di ba mga kapatid? Imagine mo, napakaliit na tao, na payat, at yung iba doon ay mga nasa 50s ng edad, pero ang lahat na dumadaan ay mayroong paggalang sa kanya. Mayroong respeto at wala silang magawa dahil kundi sundin siya. Bakit mga kapatid? Bakit ang mga tao na yon ay sumusunod sa kanya? Dahil siya ay may kapangyarihan. Binigyan siya ng LTO ng kapangyarihan na itupad ang batas trapiko. Kaya ang lahat na dumadaan doon ay sumusunod sa kanya. Gets ba ninyo mga kapatid? Sa lahat, kahit sa kumpanya, sa lahat ng mga bagay, palagi doon may namumuno na makapangyarihan. Ang presidente natin, yung mga senador, makapangyarihan sila. Sino ba nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila? Ang taong bayan. Dahil pagdating ng eleksyon, namimili tayo, bumubuto tayo doon sa mga tao na iluluklok at bibigyan natin ng kapangyarihan. Bibigyan, alimbawa, ang butante sa Pilipinas ay 100 million. At
halimbawa ay nabuto siya ng 30 million, binigyan siya ng 30 million katao, inauthorize siya upang mamuno. Ang nakakalungkot na minsan, binigyan ng authorization, pero in return, hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin doon sa mga bumuto sa kanya. Kumbaga, na-scam. Ganon, katindi sa sekular. Maraming mga bagay sa mundong ito na kailangan ang kapangyarihan. Misa maririnig mo, ako ang may kapangyarihan dito. Hindi kayo pwede pumalag. Ako makapangyarihan dito. Lahat sundin ninyo ang sinasabi ko. Sa mga bandang Middle East, ang hari ang makapangyarihan. Lahat na sasabihin niya ay susundin mo. Otherwise, hugot ka. Kaya, kailangan sumunod tayo sa kapangyarihan. Kahit sa kumpanya, di ba? Sa kumpanya, ang makakaharap mo palagi doon ay yung mga matataas sa pwesto. Ang may-ari, bihira mo lamang makikita. Pero lahat na transaksyones, lahat na mga issues sa problema sa kumpanya, dadalhin doon sa itinalaga ng may-ari. Binigyan ng may-ari ng kapangyarihan yung tao na yon na lahat na transaksyon, lahat na money matters, lahat. Siya ang pipirma, siya ang signatory. Kaya lahat ng mga papilis na walang pirma, yung autorisadong tao na yun, in behalf doon sa may-ari, ay hindi pwedeng maaprubahan. Minsan, nang nasa Saudi Arabia ako, namatay yung kapatid ko doon. Nasa Riyadh ako, namatay yung kapatid ko sa Jeddah, nagkaroon ng car accident. Ngayon, mayroon siyang mga money claims. Ang ginawa dito sa Pilipinas, nagbigay sila sa akin ng special power of attorney para malakad ko yung mga papilis doon para makuha ko yung pera na nararapat doon sa kapatid ko. Ang tagal ko nilakad yan, back and forth, Riyadh to Jeddah, para makuha ko lang yung pera na nakalaan sa kanya, yung insurance money niya. Dahil nakaroon ako ng authorization o kapangyarihan in their behalf sa nanay ko at sa kanyang asawa para makapag-transact ako. Kaya nakapaka-importante ang kapangyarihan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kapangyarihan sa spiritual. Pero bago natin tatalakayin ito, samahan muna niyo ako sa isang maikling panalangin. O dakilang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Naglikha ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kami sa umagang ito ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan na lahat ng aming mapakinggan na iyong salita ay aming maunawaan. Alam ko, Lord, na mga salita mo sa umagang ito na aming mapakinggan, ito ay tiyak na aming magagamit sa umagang ito at sa aming buhay. Dahil ang salita mo ito ay buhay. Ang salita mo ito ay siyang magbabago sa aming kalagayan, magbabago sa aming buhay, at ito ay magagamit namin, hindi lamang sa aming sarili, kundi sa aming pag-evangelism. Kaya minsan padakilan Diyos, i-bless mo lahat, Lord, ang nandito, at ikaw palagi, Lord, ang aming makikita, at ikaw palagi, Lord, ang aming maitaas sa aming buhay. At patuloy ka, Lord, umupo sa trono ng aming mga puso. Kaya minsan padakilan Diyos, maraming salamat. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At balikan natin ang tema ay, Brad, paki-plus yung ating tema. Ang ating tema sa umagang ito, binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ng kanyang mga alagad. Jesus empowered His disciples. At ang ating title ay mga kapangyarihan na ay binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Powers that Jesus gave to His disciples. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Lucas
9:1-3, pero 9:1-2 lang i-discuss natin dito, at ang Lucas 10:17-19. I-plus mo, Brad, yung kuhan, yung Lucas 9:1-2. Sinabi rito, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Salamat, kapatid. Napakaganda itong mga verses na ito. Kasi noong, buksan natin ang ating Biblia. Noong panahon ito, nung nandito pa yung Panginoon, nandun pa siya sa bansang Israel, tinipon niya ang kanyang 12 mga alagad o disciple. At ito'y inutusan niya mag-evangelize, mag-ikot, magbahay-bahay. At ang sabi, binigyan sila ng kapangyarihan upang makapagpagaling ng sakit, makapagpalayas ng demonyo, at makapangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Tulad ng pinag-usapan kanina sa Sunday School, sabi nga ni Pastor Bert, ang dapat lang mangaral ay yung binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mangaral, which is na magkatugma dito sa sinasabi sa Biblia. Kaya, kung titingnan natin na ang mga alagad ng Panginoong Hesus noong araw, ang 12 apostles niya, ay nananangan lamang sila doon sa ipinapangaral ng Panginoong Hesus sa kanila at higit sa lahat, yung kanyang binigay na kapangyarihan. Ikaw kaya, pag sinabi sa iyo ng iyong boss, ito gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, binigyan kita ng kapangyarihan, inauthorize kita. Huwag kang mag-alala. At lahat ng gagawin mo ay autorisado ko within the limits doon sa sinasabi ko sa iyo. Itong gawin mo. Humayo kayo, mangaral kayo, ipangaral ninyo kaharian ng langit, ipangaral ninyo mga ganito, ipangaral ninyo yung bawal, ipangaral ninyo totoo. At sagot ko lahat ang mga problema ninyo. Wala kayong gagawin, kundi sundin lamang yung nakasaad sa pinag-usapan natin. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Pero sa panahon ng Panginoong Hesus, yung 12 apostles niya, pinahayo niya. Ang sabi, lahat na madaanan ninyo na may mga sakit, pagalingin ninyo sila. Sa pangalan ko. Lahat ng mga inalihan ng demonyo ay palayasin ninyo sa pangalan ko. Ang sipag ng mga ang sipag ng mga apostoles, lakad sila ng lakad, nangangaral sila, nangangaral. At nakapagpagaling sila ng mga may sakit. Napakapala nito mga tao na ito. Isang salita lang nila ay nakakapagpagaling sila ng sakit. Papatunayan niyan sa Biblia. Dito sa, ito hindi ko na sinama ito sa listahan, napakarami kasi ito. Dito sa Gawa, chapter 3, verse 6. Noong nangangaral si Pedro sa lugar na ito, doon sa templo ni Solomon, mayroon siyang pinagaling na lumpo.
Napakaganda itong kwan eh. Hallelujah. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa chapter 3 ito. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng panalangin, sa pintuan ng templo na tinatawag na pinto ang maganda ay may isang lalaking lumpo. Mula pa lang ito'y sinilang. Dinala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin sa chapter 5, tumingin siya sa kanila sa pag-asang siya ililimusan. Ngunit, sa chapter 6, ano sabi? Sabi ni Pedro, wala kaming ginto at wala rin kaming pilak na dala. Ngunit, may iba akong bibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga sa Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya ang lumpo at ang lumpo ay tumayo. Ang lumpo ay gumaling hindi sa pamamagitan ng paghawak ni Pedro doon sa kamay, kundi ang lumpo ay gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ipinangako sa kanila nung inutusan sila humayo na makapagpagaling sila ng mga may sakit. Nakuha ba natin mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Mukhang marami nang inaantok eh. Masarap Masarap basahin. At minsan, habang nagbabasa ba ako, sabi pa nga nila yung palagi natin na rin, tagos to the bones. Oo, nakakapan talaga yung mga kapangyarihan na binigay ng Panginoon Diyos sa kanyang mga alagad. Talagang mararamdaman mo talaga na buhay na buhay talaga ang salita ng Panginoon. Basta sinabi ng Panginoon ay kanyang gagawin. Ito pa, may isa pang senaryo dito sa Gawa 15. Actually, sa buong chapter ng kwanito makikita natin ito eh. Noong si Pedro ay pumunta siya sa portiko ni Solomon, ibig sabihin sa covered court ng templo. Ang mga tao ng mga may sakit, ay nandoon sila sa labas, nakaupo sila roon, at inihintay nila ang pagdating ni Pedro, Apostol Pedro. At ang kanilang inaasahan na matamaan man lang sila ng anino ni Pedro, habang lumalakad si Pedro, sila ay gagaling. Ibig sabihin kung nandito ang araw, nandoon sila nakaupo, pagdaan ni Pedro dito, tatamaan si Pedro ng sikat ng araw, at matatamaan sila ng anino ni Pedro, sila ay gumagaling. Diba kapatid? Anino pa lang ni Apostol Pedro ang tatama sa kanila, sila ay gumagaling. Grabe ang kapangyarihan nila na ibinigay ng Panginoong Hesus. Bilang lahat tayo, mga kapatid, ay alagad ng Panginoon. Lahat tayo na naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya, ikaw ay alagad. Ang tanong, magagawa rin ba natin ito? Yung mga ginawa ng mga apostol. Amen. Yan ang gusto ko marinig eh. Minsan kasi, hindi lang natin na-exercise ang binigay ng Panginoong Hesus sa atin. Hindi lamang ito absolute o hindi lamang ito limited doon sa panahon ng mga apostol na yon. Yung 12 apostol. Actually, kasama pa dito si Judas Iscariote. Magagawa natin yun. Ipanalangin mo lang at sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. At kung anong kapangyarihan ang binigay sa kanila doon, magagawa rin natin ito. Through our faith.
Yan ang kulang sa atin minsan, na nais natin tumanggap sa kapangyarihan ng Panginoon, pero hindi naman natin ginagawa ang gusto ng Diyos na sundin natin ang kanyang mga sinasabi. Makapagpalayas pa tayo ng demonyo. Kaya natin yun, kapatid. Hindi tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero mamaya natin talakayin yan. Kaya, dito sa mga verse na ito, pinatunayan lamang na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, sila ay nakakapagpagaling. Ito pa, dito sa Gawa 9:33-34. Si Apostol Pedro, mahilig ito sa evangelism o pagdadalaw-dalaw sa kanyang mga nasasakupan. Noong si Apostol Pedro pumunta doon sa lugar ng Lida, ang lugar na ito sa ngayon, sakop ito ng Jerusalem. Habang sinando doon, may nag-encounter na naman siya ng isang lumpo ng pangalan ay si Inias. 8 taon na itong nakaratay bilang pagkalumpo. Simula nang siya'y pinanganak, siya'y lumpo. Hanggang sa nagpangita sila ng Panginoong Hesus. During that time, nagkaroon sila ng encounter. Isang salita lang ng Panginoon. Tumayo ka at lumakad. Ni Pedro, isang salita lang. Sa pangalan ni Hesus at nakatayo na naman yung lumpo. Grabe itong mga kapangyarihan na binigay ng Panginoon Hesus sa kanyang mga alagad. Kaya mga kapatid, manatili tayo ang ating panampalataya palagi natin saliksikin kung anong kalooban ng Diyos at mag-focus tayo doon. Ito yung mga kapangyarihan na binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung kanina ay magpagaling na sakit. Actually, dapat ang number 1 ay magpalayas ng demonyo na kabaliktad. Pero okay lang. Ang sabi dito, sa pinag-aralan natin kanina, binigyan ko kayo ng karapatan magpalayas ng demonyo. Kapatid, alalahanin natin hindi ka makapagpalayas ng demonyo kung hindi ka under doon sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Kailangan ikaw ay nakababad sa salita ng Diyos, nakababad ka sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, at sa isang salita mo lang, demonyo, lumayas ka at ito'y mapapalayas mo. Pero kung ang iyong panampalataya ay 50-50, ang demonyo ay atrasabante rin. Pero kung ang iyong panampalataya ay 100% sa Panginoon, sa isang salita mo lang, demonyo, lumayas ka, at ang demonyo ay tatakbo kaagad. Kilala ng demonyo ang alagad ng Panginoong Hesus. Hindi mo pa naman sasabihin kung ikaw ay puspos ng Espiritu at ikaw ay panampalataya, paglapit mo pa lang sa demonyo, ay sisibat na siya. Pero kung ang panampalataya mo ay 50-50, huwag mong asahan nalalayas ang demonyo sa iyong harapan. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Isang amen naman yan na malakas. Praise God. Grabe ka, makapangyarihan talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami na ito nagpapatunay Marami na ako na naririnig ng mga patutuo, lalo na doon sa mga bandang Afrika na tinutukan siya ng baril at sabi, deny mo yung panampalataya mo. I-deny mo si Jesus yung sinasabi mo at babariling kita. Sabi niya, hindi ko gagawin yun. Sa pangalan ni Jesus, kinakalabit yung baril, ayaw pumutok.
dahil doon sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Wala na pangalan dito sa silong ng langit ang makakapagbigay ng kapangyarihan sa atin, kundi tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus at lalo na yung ating kaligtasan. Kaya focus tayo palagi doon sa mga sinasabi ng ating Panginoon tungkol dito sa mga kapangyarihan na ito. At ang pangatlo, pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang pangangaral, kaya minsan pag sinabi sa inyo na pumunta kayo, mangaral kayo, hindi nyo magagawa yun, di ba? Marami kayong katwiran, hindi ako prepared, nahihiya ako, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Maraming mga reasons. Di ba mga kapatid? Pag sinabi mo, punta kayo ron, mag-evangelize. Hindi pa kasi ako nakaready. Nahihiya ako eh. At saka hindi ko alam kung paano ko ito maumpisahan. Dahil kulang kayo sa pananampalataya. Kahit hindi ninyo aminin, kapatid, pero yun talaga ang totoo. Kulang tayo sa pananampalataya. Kumbaga sa 100%, ang alimbawa ay yung buto ng mustasa is equivalent to 100%. Baka nasa 25% pa lang yung panampalataya natin. Ibig sabihin, yung buto na yun, nahatiin mo sa 4, at yung 4 na parte na yun, yun pa lang ang panampalataya natin. Masyado na napakaliit na yun. Siguro yung 4 na parte na yun, gagamit ka na ng microscope para makita mo lang kung ano talaga yun. Yun ang dahilan, di ba? Pero yung mga apostol ng araw o kanyang mga alagad, walang takot, walang pangamba, walang tika, wala. Pag sinabi ng Panginoon Hesus, pumunta kayo sa lugar na yon, mag-evangelize kayo, doon. Wala nang lingon-lingon doon. Diretso na. Ipangaralin nyo ang kaharian ng Diyos. Sa ating kaya. Marami tayo kasi kaya sa totoo lang, sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, siguro, in my own opinion, siguro kaya itong mga apostolis na ito, talagang ang kanilang pananampalataya ay solid at wala silang walang mga alalahanin sa buhay. Ang lahat ng kanila, ibinigay na nila sa Panginoon. Kasi pag tayo paano naman yung anak ko, pabili ko ng gatas, paano yung pinapaaral ko, paano ito, paano yung labahan ko, paano yung, ang dami nating papaano. Ang dami nating concern sa buhay. Kaya ang nakakarating na lang sa Panginoon, kunti na lang. Unlike doon sa panahon ng mga apostoles, 100% ibinigay nila ang kanilang buhay. Kaya hindi nakapagtataka kung ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay 100% din na kumikilos sa kanilang buhay. Tama ba mga kapatid? Kasi pag tayo maraming tika, maraming papaano, maraming wait, maraming sandali lang. Pero ang mga apostolis ng araw, wala silang ganun. Para na-master na natin yung wait lang. Sandali lang. Kahit sa tahanan natin, di ba? Pag intutusan na magulang yung mga anak, maghugas ka ng pinggan, wait lang. Magwalis ka, sandali lang. Maraming mga sagabal, maraming lingon, maraming gano'n. Yung mga apostol ng araw,
Talagang binigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Dedicated talaga sila. Dedicated, devoted. Doon sila sa Panginoon. Kaya hindi hamak na lahat ng kapangyarihan binibigay sa kanila. Alam mo kapatid, ang ugali kasi natin, ang Diyos kasi ginagawa natin grocery. Lord, bigyan mo ko nito. Bigyan mo ko nito. Bigyan mo ko nito. Bill mo ko noon. Bill mo ko niyan. Pero pag sabi naman ng Panginoon, itong gawin mo. Wait, teka. Punta ka doon, wait, teka. Pero pag tayo nang hihingi, napakadami nating hinihingi. Sa palagay kayo ninyo, may bigay kayo ng Panginoon lahat inihingi natin. Hindi man natin sinusunod siya. Sa bahay, pag ang sinasabi ng magulang, gawin mo ito at hindi mo sinunod, bibigyan ka kaya. Sasabihin mo, Mama, Papa, bilhin mo ko ng bagong sapatos. Sabi ng mama mo, ganito muna gawin mo. Ay, wait na lang ma. Sasabihin naman ng magulang mo, wait rin yung sapatos mo. Ganun lang yun. Kaya, gayahin natin ang kanta kanina, magbabad tayo sa presensya ng Diyos, magbabad tayo sa salita ng Diyos. Ito nagiging naging hindrance sa atin. Bakit hindi tayo nakapokus sa ating panampalataya? Dahil hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sabihin ninyong, sinungaling ako kung mali ang sinasabi ko. Hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos. Siguro, once in a blue moon lang tayo nakakapagbasa ng Bible. Siguro, lahat ng mga libro sa bahay niyo, nababasa niyo, pero pagdating sa salita ng Diyos, diyan ka lang muna, Lord, wait lang muna. Kaya mga blessing natin, wait pa rin. Kaya patuloy tayo mga kapatid. Dito sa pang-apat, anong sabi ng Panginoon dito? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tapakan ang mga ahas at alakdan. Dito sa Lucas 10:19. Kapatid, sa Lucas nga 10:19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga alahas at mga alakdan at lahat ng kapangyarihan ng kaaway ay walang makakapanakit sa inyo. Ang tanong, bakit patuloy pa rin tayo sinasaktan ng demonyo minsan? Doon pa rin sa panampalataya, di ba? Kasi ang alakdan at ang mga ahas, ito ay nagsisimbolize ng demonyo pa rin, kalaban ng Panginoon. Ito ang nagsisimbolize ng mga devil, demons, at lahat ng mga kalaban ng Panginoong Hesus. Ang nais ng Panginoong Hesus, tapakan natin ito sa ulo, ang mga ito. Ang demonyo, tatapakan natin sa ulo. Ang mga alakdan, naapakan natin ito. Ay paano natin ito magagawa? Subukan mo makakita ka ng ahas, tapakan mo. Tingnan ko lang, kung hindi ka ma-hospital. Pero ang sinasabi dito, itong mga ahas ito, alakdan na ito ay mga demonyo, mga diablo, at mga kaaway ng Panginoong Hesus. Pero tandaan nyo kapatid, mark my word, hindi ninyo kaya ito palayasin hanggat wala kayong pananampalataya. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ito lamang ay kikilos kung ikaw ay may pananampalataya. Hanggat wala kang pananampalataya, hindi mag-ignite ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ito papasok sa iyong buhay, ang kapangyarihan na ito, hanggat wala kang pananampalataya. Noong mayroong senaryo na pinahayo ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad at sinabi, puntahan ninyo yung babae ng kanyang anak o kanyang katulong ay inaalihan ng demonyo at palaging sinusumpong ng epilepsy. Pumunta ang kanyang mga alagad at pagbalik nila, sabi niya sa Panginoon, bakit hindi namin
napalayas ang demonyo. Ano sabi ng Panginoon? Mga tampalasan. Sabi nga kanina sa pinag-usapan natin, medyo masakit na word yun. Ang liit ng inyong panampalataya. Galit na rito ang Panginoon Jesus kasi sabi nga niya hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Nabasa ba niyo mga kapatid? Siguro nabasa niyo, di ba? Kahit ang Panginoong Jesus minsan parang nagsasawa na siya Nagagalit na siya. Sabi niya, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hanggang kailan ako magtuturo sa inyo? Bakit hanggang ngayon di pa rin ninyo nakukuha ang mga tinuturo ko sa inyo? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin kayo pananampalataya at ang demonyo na sumasanib doon sa bata na yon ay hindi nyo napalayas? Dahil kulang kayo sa pananampalataya. Hindi sinabi ng Diyos na wala kayong pananampalataya. Sinabi ng Panginoong Hesus, kulang. Lack of faith. Hindi 100%, 25% lamang. Bilo pa doon sa 50%. Paano mo papalayas ang makapangyarihan na demonyo? Ang demonyo makapangyarihan, hindi mga kapatid, baka akala nyo, basta-basta lang yun. Kaya iyon, siguraduhin natin na palagi tayo may pananampalataya. At lahat ng mga ito ay ating dadaigin. Hindi ito literal mga kapatid Ito, nagsisymbolizes ito, ang alakdan, at ang ahas sa mga kalaban. Wag na wag ninyo gawin pag may nakita kayong ahas sa kalsada na tumatawid at apakan ninyo, magkakamali kayo. Baka mamaya, mga scorpion dyan sa tabi-tabi, kunin ninyo maghanap kayo. Hindi ito literal. Ito ay spiritual at ito ay kailangan ng pananampalataya. At dito sa panglima, nakakabuhay ng mga patay. Sa panahon natin ngayon, may nakita na ba kayong mga pinakamagaling dyan na mga ngaral, mga pastor, pare, o lahat na klase ng mga ngaral na nakabuhay ng patay? Mayroon na ba? Wala pa, di ba? Simula ng pinanganak ako, hindi ko pa na-encounter yun. Hanggang ngayon. Sana, bago ko mawala sa mundo, makakita ko ng tao na ganun. Nakakabuhay sila ng patay. Si Apostol Pedro. Noong si Apostol Pedro ay namasyal nag-evangelize sa Lida, which is na lugar ng Jerusalem, part of the Jerusalem, mayroong taga Jufa o malapit lang doon sa lugar na yon na pinagaling niya ang lumpo, si Inias, tapos may dumating sa kanya na nagbalita sa kanya na sabi, Apostol Pedro, yung iyong alagad doon sa Jupa, ang pangalan si Tabita, ay namatay. At puntahan mo. Medyo nalungkot si Apostol Pedro dahil ang kanyang alagad na si Tabita ay namatay. Pinuntahan niya ito. Pinuntahan niya. Dito sa Gawa, ang kwento na ito matagpuan natin sa Gawa 9:36 hanggang 9:43. Ngayon, pagpasok ni Pedro doon sa kwarto, pinuntahan niya si Tabita. Humarap siya kay Tabita at pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo na makita nito si Pedro. Kita niyo mga kapatid? Kaninong nanalangin si Pedro? Sa Diyos, di ba? Ang bumuhay sa kanya, hindi kapangyarihan ni Pedro. Kapangyarihan ito ng Panginoong Hesus. Ang nakabuhay kay Tabita. Isang salita lang, bumangon ka. Bumangon.
Biro mo, no? Patay na, nabuhay pa. Kaya, sabi ko nga, sa panahon kayo natin ngayon, mayroon pa kayang ganun? Parang wala na talaga. Dahil, ang mga tao ay busy kung ano ng mga kinakabalahan. Kung mayroon mang nakakapagbuhay ng patay, ay mga piki. Marami doon sa South Africa, ang dami doon. Sa Nigeria, marami doon sila na nakakabuhay doon ng patay. Pero sila lang nakakaalam. Gumagawa sila ng mga senaryo, mga scripted, at ipapakita nila sa buong mundo na nakakapagaling sila ng patay o nakakabuhay sila ng patay dahil ang habol nila ay makakulikta sila ng mga pera. Pero sa totoo lang, malayo sa katotohanan. Kaya grabe ang pananampalataya nitong mga tao na ito si Apostol Pedro. Sana magaya natin si Apostol Pedro. Pero kung tutuusin, si Apostol Pedro ay may kahinaan din. Marami rin siya mga flaws. Marami siya mga kahinaan. Pero pagdating sa panampalataya, ay talagang kayang-kaya talaga nila tanggapin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Marami rin pagsubok si Pedro kasi nung lumalakad siya sa tubig, diba? Nawalan din siya ng panampalataya, migilat siyang lumubog eh. Palagi sinasabon ito ng Panginoong Hesus si Pedro. Pero sa katagal-tagalan, ay natuto siya. Sa katagal-tagalan, ang kanyang panampalataya ay naipon at nakabuo ng isang buto, ng isang butil ng mustasa sa isang buto. Pero ang dami nitong pagkukulang ni Peter. Ang dami. Nandun na yung itinakwil niya yung Panginoon, nung tinatanong siya, nung inuli ang Panginoon, dininay niya ang Panginoon. Pero ang kanyang puso, ano pa rin sa Panginoon? Kasi alam naman ng Panginoon kung ano yung mga laman ng puso natin eh. Siguro, nung time na yon na pinapaamin si Pedro, kung kasama niya ang Panginoong Hesus, natakot siya. Natakot siya. Kaya, dininay niya yung Panginoon. Natakot siya sa kanyang buhay, which is normal as a human being, na matakot ka kung instant na tatanungin ka. Minsan nga sa Saudi Arabia eh. Kasi napaka-delikadong batas doon. Minsan sabi namin sa pastor namin eh, paano pastor? Halimbawa, nahuli kami sa labas. Ituturo ba namin ang church? Kasi tatanungin kami kung saan kami galing eh. Hindi makasagutin yung pastor kasi parang kantin eh. Siguro, depende na lang sa wisdom mo. Pero kung ako, hindi ko tayo ituturo kasi kawawa naman yung mga kapatiran doon sa loob. Parang may kwento din na yung isang nangungumpisal sa pare. Sabi niya, Padre, bendisyonan mo ako dahil nakasala ako. Sabi ng pare, bakit mo siya pinatay? Nakapatay ako. Sabi niya, Padre, nakapatay ako eh. Sabi niya, bakit mo siya pinatay? Kasi nagdidebate kami, Padre. Sabi ko, walang Diyos eh. Ayaw niya maniwala na walang Diyos eh. Kaya pinatay ko siya. Tapos tinanong naman niya ng tao yung pare, ikaw ba, Padre, naniniwala ka ba may Diyos? Sabi ng pare, dati naniniwala ako pero ngayon hindi na. Kasi papatayin din siya eh. Instant, parang instinct yun na pag ikaw ay sa bingit na nakamatayan, siguro, hindi natin alam kung pag sinunggaling ito o wisdom ito. Kasi papatayin ka eh. Pero ihilingin natin sa Diyos na huwag dumating sa buhay natin yung ganun. Kasi
mamimili ka between life and death. Pero ipagpray natin sa Diyos na walang mangyari yun sa atin. Si Apostol Pedro ay nakabuhay ng patay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang ito nangyari kay Pedro. Sino ba yung nakabuhay ng patay sa mga apostoles? Di ba dalawa lang? Si Apostol Pablo, saka si Apostol Pedro. Noong panahon na nangangaral si Apostol Pablo, itong senaryo na ito, sa sobrang mahaba ng kanyang pangaral, yung nakikinig, nahulog. Siguro, nakasandal yung... Kaya minsan, take note mga kapatid minsan yung patulog-tulog, nadidisgrasya. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. Kaya nangyayari ito, habang nangangaral si Apostol Pablo, itong tao na ito, siguro sa balkonahe, nakaidlip, nahulog, namatay. Kita nyo, pag patulog-tulog ka, mamamatay ka pag nahulog ka. Pero, nilapitan na ni Apostol Pablo, ito ay matatagpuan natin sa Gawa 20:12. Pinuwan lang. Pinanalangin lang saka itinayo. Nakaupo sa bintana. Sige nga kapatid. Nakaupo sa bintana ang isang binata ng pangalan Eutico. Dahil sa kahaba ng pagkasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog na mahimbing. Mahimbing hindi lang natulog. At nahulog siya mula sa ikatlong palapag ng kanyang kinaroonan, kaya't patay na siyang buhatin. Bakit nakatulog si Eutico? Anong dahilan? Sige nga mga kapatid. Sa haba ba ng sermon o hindi siya attentive? Kung ikaw ay attentive, kung ikaw ay nakapokus dun sa salita, kahit 10 oras pa yan, kung ikaw ay nakapokus dun sa salita, hindi ka maantok, di ba? Siguro nawala na siya ng gana. Kaya ako, di ko pahabain ito, baka antukin kayo eh. Si Eutico ay inantok at nakatulog na mahimbing at nahulog siya. At pagkatapos, sa sunod na verse, kapatid, sa sunod na verse, nanawag ni si Pablo at niyakap siya, huwag kayong magagulo, buhay siya. Di ba? Napakaganda, no? Dahil may kapangyarihan si Pablo na binigay ng Diyos. Pero kung ating pag-aralan, si Pablo, ito ay isang senturyon, mamamatay tao. Lahat ng mga inuusig ang mga mananampalataya. Pero binigyan ng Diyos ng kapangyarihan dahil at the end of the day, nakita ng Panginoon ng kanyang puso na naghahanap talaga siya ng katotohanan. Hindi mo rin siya masisisi dahil ang kanyang paniwala noon sa Judaism, iyon ang kanyang sinusunod. Pero at the end of the day, nakita niya, kinuha siya ng Panginoon, niligtas siya at nakita niya na mali pala kanya sinusundan. At bandang huli, natuto siya at naging mas agresibo pa siya doon sa ibang apostol na nauna. Kaya si Apostol Pablo, ito ay isang parang sa akin inidulo ko rin ito bilang isang apostol ng Panginoong Hesus. Marami ako natutunan sa kanya, marami ako nakukuha sa kanyang pananampalataya. Kaya sa umagang ito, sa ating diniscuss o ating napag-aralan, sana naman ay mayroon tayong napulot. Dahil without faith, sa Hebreo 11:6, hindi natin mapapasaya ang Diyos. Ngayon, kung hindi mo mapapasaya ang Diyos, hindi ka bibigyan ng kapangyarihan, bibigyan ka man yan ng kapangyarihan, at kahit tanggapin mo ito, hindi pa rin ito kikilos sa iyong buhay. Dahil ang kailangan dito ay pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya o kulang ang iyong pananampalataya, ang lahat na bibigay ng Panginoon na kapangyarihan ay hindi mo ito magagawa. Hindi ka makapagpagaling ng sakit, hindi ka makapagpalayas ng demonyo, at hindi ka makapagbuhay na patay. Kaya sa umagang ito, sa ating konklusyon, bilang mananampalataya, ay pagsikapan natin na mabigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon
sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ang ating question, gaano na ba kalaki ang iyong pananampalataya? Kapatid, tayo ay umawit. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay ng mga tithes and offering. Maibukas po tayo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang sinasabi dito is, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Sinasabi po sa verse na to is, ang pagbibigay dapat galing sa puso natin at di napipilitan or may nagsabi. Kung dahil gusto mo talaga, kundi dahil gusto mo talaga magbigay. Masaya si Lord na nagbibigay tayo ng buman sa loob at may saya sa puso. Kahit maliit lang yung binibigay natin, basta is taos puso, nakakalubot po sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa lahat ng biyaya na tatanggap namin ngayong oras ng pagbibigay. Naalay po namin sa inyo ang aming mga handog. Naway tanggapin niyo ito bilang tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa inyo. Gamitin niyo po ito upang ipagtalago ng aming simbahan. Kailangan po in Diyos nila ito. Ngayon naman po, makakatuloy po tayo ng family presentation na magmumula po sa Belia, Bermundo at Caballero family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangunahan ko na lang po yung sa memory verse po. Yung sa akin po, Psalms 23 verse 1 po yung the Lord is my shepherd so I lack nothing po yun. Yung ano po, memory verse ko po is Philippians 4 verse 6.
Don't worry about everything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Yung memory verse ko naman po is Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengthen me. Yung akin naman po, Proverbs 3 verse 5. Trust in Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Akin naman po, Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sa akin naman po yung maikli lang, yung Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Yun po. Yan naman po, kami po aawin ay sa Panginoon. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. At para naman po sa ating announcement, schedule of services, pre-service prayer, Sunday, 7:30 to 8 a.m. Sunday school, Sunday, 8 a.m. to 9 a.m. Sabay-sabay na po ang adult, youth, and young couples. Worship service, Sunday, 9 to 11:30 a.m. Choir practice, Sundays, 2 p.m. or to be announced. Praise and worship practice, Saturday, 9 a.m. or to be announced. Intercessory prayer, Saturday, 5:30 to 7 a.m. Midweek service, Wednesday, 6 to 7 p.m. Ang speaker po nun ay si Pastor Bert. Opening prayer for next Sunday, si Sister Melba Aro. Offeratory prayer po for next Sunday, si Sis Chona Soriano. Speaker po for next Sunday, si Pastor PJ Almasan. At ang pastoral prayer po for next Sunday, si Pastor Carlos po. Thank you for the flowers po, si Brother Randy Didi Guzman.
At ang flower offering po for next Sunday, ang De La Cruz family po. Family presentation po for next Sunday, Kalimlim family. At we have a 5 per day save challenge to support our Project Hagay. To inquire, please look for Sister Miles. Our Project Hagay puzzle is also ongoing. To pledge, please look for Sister Miles. Church membership form is also available to fill out. Please look for Sister Miles. At ang next Saturday, ang cleaners po next Saturday, ang youth po. At kung meron pa pong additional announcement. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mag-announce lang po ako regarding po sa very quick meeting para sa mga admin po sa church. So sa property po si Brother Noel. Okay lang po ba? Sama ko na rin po Sister Miles sa admin. Sa finance po, Sister Jen, saka sin pa ba yun? Sorry. Sa men's po, kung okay lang po, hingin po yung tulong. Then sa CE and music head po sa praise and worship team. Magkaroon lang po tayong mabilisang meeting po after this. And yung mga willing po o okay po mag-volunteer for this week, ang main agenda po kasi is sisinupin, kaayusan po sa building that we have. Ang primary is yung dito po sa side na to, yung inner gutter po natin, gagawin po natin this week. Kasi katulad po kahapon, nagbaha po dun sa loob. And because, kailangan po natin ayusin dahil may gumagawa na rin po sa kabila. Kailangan na po natin sinupin. So, yung mga nabanggit ko po, and yung mga willing pong mag-volunteer, lalo po sa kalalakihan, kaya sinama ko na rin po yun sa men's po para makaskate po sa men's ministry kung sino po yung mga available this week and available sa lahat ng bagay po. Pag-usapan po natin yung pagsasaayos po ng ating bahay-sambahan. Yun lang po, and God bless. Sige po, isa na rin po palang karagdagang announcement po sa napagmitingan po last time sa council meeting po, yung mga pagdating po sa lunch fellowship po natin as family, as a church family po, every Sunday po ay inaanyayahan ng bawat isa na tayo po ay makisalo po ang lahat na willing po na makilunch. Sagot po ng church ang kanin, then yung ulam po na inyo pong yung kumbaga yung kakainin po ninyo for the lunch, inaanyahan po namin kayo na dito na kayo kumain, dalhin po ninyo yung mga kanya-kanyang pagkain, bawat isang pamilya po. Basta yung kanin po, sagot na po ng church yun. This will be our every Sunday na po na magiging ganap po at magiging practice po natin sa lunch fellowship po natin. And for this day po, meron naman pong sumagot po sa pagkain po natin. So, next week na po yung gagawin po yung ganong setup po. So, yun lang po. At kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Bert para po sa benediction. Awipito na yung kay buti-buti mo. Habang nagkakalo po tayo sa pantulong sa ating mga kapatiran.
Marami pong salamat o Diyos sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin at sa umagang ito, sa mensahe namin pong narinig sa pamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Kaloy, ay pinadaloy po ninyo ang pagpapala ng kapangyarihan na nagmumula po sa inyo na ginamit ng inyong mga lagad upang maranasan ang kabutihan na pinagkaloob po sa bawat isa sa kanila. At ito, Panginoon, ay kailangan ng mga taong nangangailangan ng malinaw na nagmumula sa inyo na ginamit po ninyo ang inyong mga lagad. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito'y galag na galag ang aming mga puso sapagkat ipinangalan ninyo sa bawat isa sa amin kung paano namin gagamitin ang kapangyarihan ito upang kayo'y mabigyan namin ng karangalan samantalang kami ay nabubuhay sa mundo ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Kaloy at sa kanyang buhay sa bayan na nagpapagamit para sa iyong gawain at umumapos sa mga palain, ingatan, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buong sambahayan. At ganoon din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayong umaga na tumanggap ng iyong mga salita, ng iyong kapangyarihan upang gamitin namin habang kami ay nakikipagbuhay sa sanlibutan ito at habang dinadala namin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao na iyong pong pipiliin at pagkakaluban ng kaligtasan na nagmumula sa inyo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at pagdaloy at pagkilos na iyong Santong Espiritu upang ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa bawat isa na sasampalataya at susunod sa iyong banal na kalooban. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya at sa inyong sambahayan sapagkat ang pagpapalang ito na mula sa Diyos ay mayroong kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo upang magamit ninyo sa pagkikibaka sa sanlibutan ito na ang ebanghelyo ng ating Panginoon Sus ay mananatili ito magpakailanman sapagkat sinabi niya kahit isang kudlit mula sa kutusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat ng mga bagay. Kaya aming Amang Banal, marami pong salamat sa kapangyarihang ipinagkaloob ninyo sa lahat ng inyong mga anak na tumanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay ay naroon, O Diyos, sa kanila at ipinagkatiwala mo sa kanila ang iyong kapangyarihan upang gamitin ito sa ikararangal at ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Kaya naman aming Amang Banal, dalangin namin sa iyo ngayong umaga na mula sa ikabuturan ng aming puso na kung paano pinagpala ang bawat isa sa amin, kami nag-amot-amot at walang hanggang biyaya na aming pong narinig at mararanasan at ipaparanas mo pa ang kapangyarihan ito sapagkat ikaw ay nangako sa amin na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Kaya mula sa kabuturan ng puso na lahat ng iyong mga anak na narito ngayong umaga at nasa kanilang tahanan kung paano mong ipinagama sa amin ang iyong pag-ibig, kami naman ay nagpapadama sa iyo ng aming pagpupuri, ng aming pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.